po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Maraming salamat sa panibagong pagkakataon, Panginoon, na may experience namin, yung pagpapala mo, Panginoon, yung mga blessings, Lord, even mga miracles, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na guidance and protection. Sinabi mo po, Panginoon, na kung may dalawa o tatlo na, o higit pa na nagkakatipon, na ikaw ay nasa kanilang gitna, Panginoon. Panginoon, inaasahan po, dinadalangin namin, Panginoon, yung patuloy na presensya nyo sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy na ikaw yung maghari sa gitna ng selebrasyon na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung patuloy na blessing ninyo and anointing ninyo sa bawat isa na tatayo sa harapang ito, sa aming worship team, Panginoon, sa worship leader, backup singers and backup dancers, musicians, gayon din, Panginoon, sa aming technical team, at kay Pastor Marlon, Panginoon, na siyang gagamitin mong mouthpiece, Panginoon, patuloy na gamitin mo siyang mightily, Panginoon, patuloy na i-anoint mo siya, Panginoon, sa bawat salita na ibabahagi niya, Panginoon, maging sandata ito ng bawat isa sa amin, sa aming patuloy na sa-serve sa iyong ubasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, Panginoon. Salamat sa unconditional love and for your continuous acceptance of us. In the mighty name of our Lord Jesus. Amen and amen, Lord God. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, sabay-sabay nga po tayo pumalakpak sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo sumigaw ng hallelujah! Sa pa, hallelujah! Ayan, ngayong umaga po, sabay-sabay tayong magpuri, umawit, sumayaw, pumalakpak sa ating Panginoon. Huwag tayo munang mahiya sa ating mga katabi. Ayan, nawalan po kami ng kuryente dito sa harapan. Amen! Ayan, sige po, palakpak po para sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong magpuri. Hallelujah! Magpupuri, aawit, magpupuri, aawit sa inyo, Panginoon, sa inyo, aming Diyos. Minsan pa, magpupuri, magpupuri, aawit, magpupuri, aawit sa inyo, Panginoon, sa inyo, aming Diyos. Karapat-dapat papurihan, karapat-dapat sambahin. Magpupuri, magpupuri, aawit, magpupuri, aawit sa inyo, Panginoon, sa inyo, aming Diyos. Karapat-dapat, karapat-dapat papurihan, karapat-dapat sambahin. Karapat-dapat, karapat-dapat papurihan, karapat-dapat sambahin. Magpupuri, magpupuri, aawit, magpupuri, aawit sa inyo, Panginoon, sa inyo, aming Diyos. Wait, check nyo muna kung tabi nyo kung gumagalaw. Gumagalaw ba? Kumakanta ba? Baka hindi Sa minsan pa po, sabay-sabay tayong magpuri, umawit sa ating Panginoon. Magpupuri, magpupuri, aawit, magpupuri, aawit sa inyo, Panginoon, sa inyo, aming Diyos. Karapat-dapat,
papurihan, karapat-dapat, sambahin, karapat-dapat, papurihan, karapat-dapat, sambahin. Oh, oh. Karapat-dapat, papurihan, karapat-dapat, sambahin, karapat-dapat, papurihan, karapat-dapat, sambahin, pagpupuri, aawit, pagpupuri, aawit sa inyo, Panginoon, sa inyo, aming Diyos, sa inyo, Panginoon, sa inyo, aming Diyos, sa inyo, Panginoon, sa inyo, aming Diyos. Hallelujah! Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon para sa nag-iisang nakikinig sa atin. Hallelujah! Minsan ba? Hey! Para sa tunay, para sa tunay na sinasamba, para sa tunay na pinupuri, para sa tunay, para sa tunay na nagmamahal, para sa tunay, para sa tunay naming kagalakan. Inaawit, inaawit, hallelujah, inaawit. Hosana, mataas na, pagpupuri, pagdakila, pagsamba. Hey, hey! Minsan pa! Para sa tunay na karapat-dapat, para sa tunay na karapat-dapat, makapangyarihan, makapangyarihan, maaasahan, laging tapat. Para sa nag-iisang nakikinig sa ating mga panalangin, sa ating panalangin, mga awit. Sabay-sabay nating awitin, inaawit, inaawit, hallelujah, inaawit. Hosana, mataas na, pagpupuri, pagdakila, pagsamba, inaawit, hallelujah, inaawit. Hosana, mataas na, pagpupuri, pagdakila, pagsamba, inaawit, hallelujah, inaawit. Hosana, mataas na, pagpupuri, pagdakila, pagsamba. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Para sa tunay, para sa tunay na sinasamba,
para sa tunay. para sa tunay na pinupuri. Para sa Tunay na nagmamahal. Para sa tunay naming kagalakan. Inaawit, hallelujah, inaawit. Pasana, pataas na, pagpupuri, pagdakila, pagsamba, inaawit. Inaawit, pasana, pataas na, pagpupuri, pagdakila, pagsamba, inaawit, hallelujah, inaawit, pasana, mataas na, pagpupuri, pagdakila, pagsamba, inaawit, hallelujah, inaawit, hosana, mataas na, pagpupuri, pagdakila, pagsamba, inaawit, hallelujah, inaawit, hosana, mataas na, pagdakila, pagsamba, inaawit, hallelujah, inaawit, hosana, mataas na, pagpupuri, pagdakila, pagsamba, inaawit, hallelujah, inaawit, hosana, mataas, pagpupuri, pagdakila, pagsamba, inaawit, hallelujah, inaawit, pasana, mataas na, pagpupuri, pagdakila, pagsamba. Pagsamba, 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 pagsamba. Oh, oh. Hallelujah! Papuri para sa ating Panginoon na siyang tunay na sa atin ni nagmamahal. Hindi tayo kailanman iniwan, ipinabayaan man. Hallelujah! Patuloy tayo magpuri sa Kanya, magtiwala. Tunay na tayo ay wala naman dapat talagang ikatakot. Kung tayo ay taos pusong magtitiwala sa ating Panginoon. Yali lamang natin sa Kanya. Pagkatiwala. At patuloy na umawit sa ating Panginoon ng pagpupuri. Sabay-sabay po natin ang awiting ito na may kasama ng pagpupuri, pagtitiwala sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mong ngalan. Minsan pa sa malakas nating tinig, hallelujah, 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 hallelujah.
O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mong ngalan. Gawin po nating deklarasyon sa ating mga buhay ang awiting ito. Hallelujah. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, habang may pagkakataon, May pagkakataon. ating sasambitin, aking sasambitin, aking aawitin. Minsan pa sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, habang may pagkakataon, aking sasabitin, ng aking awitin. Hallelujah, 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 hallelujah. O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mong ngalan. Minsan pa po, sabay-sabay nating iniklara sa ating mga buhay na sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, habang may pagkakataon, aking sasambitin, aking sasambitin, ating awitin, aking awitin. Hallelujah! 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 O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mo ngalan.
Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mo ngalan. Itinataas, dakila mo ngalan. Itinataas, dakila mo ngalan. Itinataas, dakila ngalan. Sabay-sabay po tayong magtiwala sa ating Panginoon, pagkat siya'y walang ibang katulad sa ating mga buhay. Ang ating Panginoon at kailanman na hindi nagbago. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito. Ideklara natin sa ating mga buhay. Magtitiwala sa inyo, magtitiwala sa inyo, walang ibang katulad nyo, walang ibang katulad nyo. Magtitiwala sa inyo, magtitiwala sa malakas na tinig mga kapatid. Walang ibang katulad nyo. walang ibang katulad nyo, O Diyos. O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos, magtitiwala sa inyo, magtitiwala sa inyo, walang ibang katulad nyo, walang ibang katulad nyo, O Diyos, O Diyos, magtitiwala, magtitiwala sa malakas sa tinig mga kapatid, titiwala, Tiwala sa walang katulad, katulad nyo. walang iba katulad nyo, O Diyos, O Diyos, magtitiwala, magtitiwala, magtitiwala sa... Iyan ang gusto ng ating Panginoon, na magtiwala sa Kanya. Walang ibang katulad nyo, O Diyos.
magtitiwala sa inyo. Walang ibang katulad nyo. Walang ibang katulad nyo, O Diyos. O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Sa huling pagkakataon, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Palakpak lamang po para sa ating Panginoon. Hallelujah! Also Spirit. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Birhen Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, pinipili, nanaog sa karoonan ng mga yumao, nang may katong araw, nabuhay na mabuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, pangyarihan sa lahat. Doon nagmumula panulit at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, pinapasalamat ko po kasi po nakadating po kami ng Save sa Church. At saka po, Lord, dinadalangin ko din po yung mga nakakonfine sa hospital. At saka po sana po gumaling na po sila at makapasok na po sa school tsaka sa trabaho. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo muna. Sandali. Makibukas po tayo sa Luke 6 verse 38. Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Amen. Sabi po dito, tayo po ay magbigay at ito po ay babalik sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Amen po. Paniwalaan po natin ang salita ng Diyos at atin po itong sundin. Patungkol po sa ating pagbibigay. Amen po. Awitin po natin yung pong ating awit ng pagbibigay. Iba ka magbilang, Panginoon. Baka magbilang, Panginoon, sa pagtatapat ng kulang ay nagiging sapat. Di ba ka magbilang, Panginoon,
sa magtitiwala at kinilala ikaw ay Diyos. Di na matatakot, di na mangangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na mangangamba, ako'y iyong anak. Sabay-sabay po tayo. Di na mangangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, ako'y iyong anak, na sa'yo'y umaasa. Ako iyong Ako iyong anak, na sa'yo'y umaasa. Tayo po ay umukot, sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gawain na ito, O Diyos, kung saan aming ibibigay ang aming pinakmataas na pagsamba. Panginoon, ang paghandog, Panginoon, sa lahat na 10% sa lahat ng aming tinatangkilik, O Diyos. Tunay, Panginoon, naniniwala kami na ito ay babalik mo sa amin ang liglig, siksik at lumaapaw, O Diyos. Patuloy na pagpalain mo ang mga anak mo, O Diyos. At dalayan ko rin, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na wala pa sa kalagayan na magbigay, Panginoon. Dalangin lang namin na sila ay makasama namin, Panginoon. Forever, Panginoon, sa aming bahay, panambahan, O Diyos. At dalangin namin na hallelujah, na isuporta nila, Panginoon, and din sa pamagitan ng kanilang mga pananalangin. Lord, give miracle of multiplication, Panginoon, sa lahat ng aming handog, Panginoon, na ngayong umaga, Panginoon. At alam namin na gaano man kalaki ang proyekto na pinapagawa po sa amin, Panginoon. Ito, Panginoon, ay iyong masusustenahan. Because, Lord, alam namin na ikaw ay siyang nagpo-provide, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papurit, pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Our book study about in the Leviticus 4 about the sin offering. So looking back, kung titingnan po natin, meron 5 offering types tayong makikita dyan. Yung 3, na topic na natin. Ngayon, we are for the sin offering. No? Una, yung burnt offering. Pag sinabi po natin burnt offering, that is korban ola. So, alam niyo po yung ola, it is the offering na talagang sinusunog mo lahat. Kasi yun yung offering na kung saan binibigay mo yung the best kay Lord. Binibigay mo na wala kang reservation. Talagang pag binigay mo kay Lord, pag burnt offering, lahat susunugin. Walang parte yung priest, walang parte yung nag-offer. Lahat ito, binibigay mo ng buong puso kay Lord. Amen? Kaya nga sa Romans 12 verse 1, let's give our life, our offering to God. Ibig sabihin, buong buhay mo, whole, with joy, may kagalakan. Yan yung burnt offering. Ano po? Kaya nga, alam niyo yung ola, doon ang galing yung salitang Holocaust. Holocaust. Di ba yung mga Jews sinunog during the time of Hitler? Ang sabi ng isang sa Israel, Lord, sana yung ola, yung burnt na pagkasunog ng mga Jews na ginawa ni Hitler, may be a savor to you. No, that's where the root word ng Holocaust nanggaling sa ola, a burnt offering, dahil sinunog yung mga Hudyo noong panahon ni Hitler. So, the next is the grain offering, kung saan ay, tawag namin ka to, thanksgiving to God. Ito yung salamat ka sa Diyos, nagbibigay ka ng thanksgiving kay Lord. Yung tinuro ng ating Pastora Debs, no? Na kung saan ay nagpapasalamat because God is good, God blessed us. Wala ka naman susunugin na
grain offering kung wala kang grain na tinanggap mula sa paghihirap mo o mula sa pagtotoil mo ng lupa. So you will have nothing to offer. So it is a thanksgiving to God, no? Kumbaga sa ano, parang gratuity ito eh. Ang grain offering po, parang nagbibigay ka ng tip doon sa waiter. Parang, kasi ang mga nag-serve doon ay yung mga Levites, do? So yung mga Levites ay nakakatanggap sila ng parte doon sa grain offering and only part of it goes to the Lord. So parang thank you Lord, pati yung mga lingkod ni Lord ay bine-bless mo. That's the grain offering. And the third is the peace offering, no? The Shelamin, no? The book of na kung saan yung portion, yung taba, yung kidney, yung masasarap na parte ng baboy, yun yung sinusunog mo para kay Lord. Fellowship offering to, yung ibang portion nito, mapupunta sa Levites at yung ibang portion nito, mapupunta sa iyo at inyong pagsasalu-saluhan. So it is a fellowship with God, with this priest or yung mga Levites, and with you, kung saan ay ma-enjoy mo rin yung offering mo ng fellowship offering o peace offering. So, yun po yung tatlo, yung tinuro sa atin noong nakaraan ni Pastor Jess. No? So, all of these are voluntary. Hindi po required na ibigay yung tatlong to, but mostly, gagawin mo din eh, kahit na hindi to required o voluntary lang ito. So it has nothing to do with sin. Walang kinalaman sa kapatawaran mo, walang kinalaman sa atonement mo, yung mga offering na ito. Now we will go to the sin that is voluntary, which is the sin offering, no? Kasi po ang whole goal ng tao is to be at peace with God. Ang nais ng Diyos ay maging mapalapit tayo sa Kanya. Walang nagse-separate sa atin. Walang kasalanan na naghihiwalay sa atin. Ang nais ng Diyos ay makaniig ang bawat isa sa atin. Ang nais ng Diyos maging malapit tayo sa Kanya at Siya malapit sa atin. That you can call Him Abba, Father. Pwede sabihin mo, Lord, o Ama. Di ba napakasarap na ang Diyos ay Ama mo? Parang may ama sa lupa kung paano yung ama mo nagpo-provide sa atin, dito sa lupa, how much more ang Diyos that there is nothing impossible with Him to answer all our prayers because God is our Father. So the whole goal of man is to be at peace with God. At sabi nga po sa Romans 5 verse 12, okay, therefore, just as sin entered to the world through one man and death through sin, and this way death came to all people because all have sinned. So dahil nagkasala ang tao, which is Adam, lahat ng tao naging makasalanan dahil sa pagpasok through Adam, verse 15. But the gift is not like the trespass, for it many died by trespass of the one man. How much more did God's grace and gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to many? So kung paano naman nagkasala ang tao dahil kay Adan, tayo naman ay niregaluhan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na nag-o-overflow ang biyaya niya, nag-o-overflow ang kapatawaran, nag-o-overflow ang pagpapala, nag-o-overflow ang pagsama ng Diyos. Hindi na tayo nakahiwalay sa Diyos. Malapit na tayo sa Diyos dahil kay Jesus. Di ba? Sabi nga sa John, no? For as many as receive Him, to them gave He power to become sons of God. Lahat ng tumanggap kay Jesus, tayo ngayon ay magiging anak ng Diyos. Ang sabi po sa verse 19, okay, for just as through the disobedience of one man, the many are made sinners, so all through the obedience of one man, many will be made righteous. Dahil sa pag-asuway ni Adan, tayo naging makasalanan, ngunit dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Jesus, kung ilalagay natin ang pananampalataya sa Kanya, we will be made righteous. Magiging marapat na tayo sa harapan ng ating Diyos. Amen po ba? So, very basic. Alam naman natin, yan yung pinaka-essence ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, that we become children of God because of Jesus Christ. So, ang ibig mong sabihin ng sin
ay you miss the mark. Ibig sabihin, archery po kasi, yung papana ka, kailangan pag namana ka, laging bullseye. So sa atin, tawag doon sa, halimbawa, yung dart, no? Kailangan pag nagdadart ka, hindi ka tatama ng hindi bullseye. Lagi dapat tatama ka ng bullseye. Sino sa inyo ang kayang mag-dart na halimbawa 100 dart, lahat yon bullseye? Meron po ba? Wala, parang imposible, no? Kasi tao lang tayo. Pero yun po ang nais ng Diyos, na ikaw dapat laging bullseye. Hindi ka nagkakamali. You will never sin. Pero dahil tao lang, lumalis tayo sa bullseye. We cannot always meet the mark. That is where sin, yun po yung kahulugan ng sin sa wikang Hebrew. You miss the mark. Hindi ka tumama sa bullseye, hindi ka naging karapat-dapat o hindi mo inabot ang kaluwalhatian ng Diyos. You become short of the glory of God because you have sinned. You did not miss. You have missed the bullseye. Kasi dapat lagi, kung ikay nasa Diyos, lagi tama, lagi bullseye. Lagi, kahit 1,000 dart yan, puro bullseye. Pero walang makakagawa nun. Kaya alam ng Diyos ang kahinaan ng tao, binigay niya si Jesus upang yung bullseye ni Jesus sapat na para sa bullseye ng lahat. Hindi man tayo tumama sa bullseye, yung bullseye ni Jesus sapat na para sa lahat. So yun yung Leviticus 4, that is the sin offerings which foreshadow Jesus. So makikita natin yan na sa the tabernacle, kung saan makita natin yung binalik ko po uli yung picture natin ng tabernacle. Nandun yung most holy place, nandun yung altar of incense, at nandun sa labas yung altar of sacrifice. So kung babasahin natin yung Leviticus 4, they will do the altar of sacrifice sa labas. Talagang lahat gagawin nila dun yung pagsasakripisyo, yung pag-aalay ng mga tupa, ng toro, ng kambing. So makikita natin na doon din sa altar of incense, doon ipapatak yung dugo na makukuha doon sa hayop. And the most holy place, isang beses lang pong pinapasok yan during the Yom Kippur o during atonement. Doon lang po papasok upang to atone yung kasalanan ng tao. It will be done by the high priest. Yun lang ang pwedeng pumasok. Walang pwedeng pumasok kundi yung high priest. It is only one day in a year kung saan it will be the Yom Kippur. So kung saan ang pagpasok ng buong sacerdote, it will be on, may time niya, 3 o'clock, pagkatapos niya gawin yun, lalabas siya, sasabihin niya, teletestai, it is finished, tapos na yung pag-aahalay. So it will repeat again next year para sa pag-aalay. It all shows what Jesus will do at Calvary in the promised and appointed time of God. Hindi po ito dahil ritual lang, kundi ito pinapakita kung ano ang gagawin ng Diyos upang matubos ang tao sa kasalanan. So the Israelites see what is the plan of God, that they have to believe what God will do para sa gayon, pagdating ng tamang panahon, they will be redeemed by the blood of Jesus. Amen? So, the sin offering foreshadow Jesus. No? So, makikita natin na sin offering foreshadows Jesus. Pinakikita dito ang mangyayari o ang gagawin ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi nga sa Leviticus 4 verse 35, no? They shall remove all the fat, just as the fat is removed from the lamb at the fellowship offering, and the priest shall burn it on the altar on top of the food offering presented to the Lord. This way, the priest will make atonement for them for the sin they have committed, and they will be forgiven. So yun po yung sinasabi doon, no? Na dahil ginawa nila yun, mapapatawad yung kasalanan nila. Pero, ang sabi po sa Hebrews 10 verse 4 to 6, okay, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. With burnt offerings and sin offerings, you were not pleased. Okay?
So makikita natin, hindi naman kayang bayaran ng dugo ng hayop. Hindi naman kayang bayaran ng dugo ng tupa, ng kambing, ng bull, ang kasalanan ng tao. It is only showing that Jesus is the one they look forward sa gagawin ng ating Panginoong Jesus upang mapatawad ang tao, upang mabayaran ang kasalanan ng bawat tao. Amen. Letter A, the animal sacrifice is a penal substitution to atone your sins. So yung mga hayop na pinapatay, parang pinapalagay na yun yung kasalanan mo na dahil, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? The wages of sin is death. So in replacement of you, the animal will die so that he will be paying the punishment of sin, which is death. Hindi naman yung hayop ang nagbayad eh. Si Jesus is just foreshadow. Pinakikita lang yung gagawin ni Jesus na siya yung magbabayad. He was unblemished. Wala siyang kasalanan, wala siyang dumi, wala siyang kamalian sa buhay, but he was the one who was made sin to die for our sins. That he is the sin offering, no? So, letter B, your sin is being transferred to the animal to die in your place. So, yung sin ang nagtatransfer do sa animal to die in your place, yung kasalanan mo. Kaya nga pag nag-o-offer sila ng sin offering, yung kung nagkasala yung saserdote, ililihans niya. Yung kasalanan niya, ibibasa niya doon sa hayop. Kung ang nagkasala, yung leader ang lilihans doon sa bull para ibigay doon sa I think the goat, yung lahat ng kasalanan na meron siya. If the congregation, kung lahat ng buong congregation nagkasala, the leaders of the congregation will lay their sins para ililihans nila to pour out their sin on the bull. As yung isang ordinaryong Israelita ang magkasala, he will lay his hand on the sheep or on the goat upang ilay doon ang kanyang kasalanan. No? So, transfer to animal to die in your place. Sabi sa 2 Corinthians 5 verse 21, sabi po, God made him who had no sin to be sin for us. Amen? Si Jesus yun. So that in him, we might become the righteousness of God. So, si Jesus na walang kasalanan ang ginawang kasalanan para sa atin upang sa gayon maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya pag dumating ang paghuhukom, sasabihin ni Satanas, maraming ginawang kasalanan niya. Sasabihin ni Jesus, hindi, binayaran ko na sa krus ng Kalbaryo lahat ng kasalanan niya. It is being paid for in full. Dahil I was the lamb that was slain, I was the one that is the sacrificial sin offering to God. Ako yung nagbayad sa kasalanan. So, hindi na tayo ngayon pumupunta sa templo para kumuha maghandog tayo ng tupa, maghandog tayo ng toro, maghandog tayo ng kambing, ilihan natin yung ating sin sa kanila. We no longer do that because Jesus has already done that. Kaya nga sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Kaya sa atin, napapalad nga natin, hindi ka na magdadala ng tupa pag nagkasala ka. Hindi ka na magdadala ng kung kung nagkasala ka sa kapitbahay mo, nagkasala ka sa asawa mo, nagkasala ka sa nanay mo, nagkasala ka sa kung sino pa man, sa boss mo. Hindi ka na magdadala na sa templo para ilehans mo na yung kasalanan ko, ito yung kabayaran, isisin offering ko na. No, you just have to confess to Jesus, our Lord and Savior, na siya yung nagbayad ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. We don't longer have to go to the temple and offer the sin offering because Jesus is the sin offering. Amen? Amen. So, amen daw, sabi ni Gavin. So Jesus paid our sin as we all have confessed our sins. No? Si Jesus ang nagbayad, siya din yung nagpatawad sa ating mga
kasalanan. Yung pattern po ito ng mosaic animal sacrifice point to Jesus. Yung animal sacrifice na yun na nakita natin sa tabernacle, it always point to Jesus, that He is the Lamb that was sacrificed in our behalf. Amen. So yun nagpapatunay na yung plano ng Diyos para tubusin ng tao, yung makikita mo si Jesus. Kaya sila, they were saved through faith. Na alam nila na sa magagawa nila nito, mayroong magbabayad ng kanilang kasalanan. Pero hindi nila kilala si Jesus. Pero alam nila, ang Diyos ang siya magpapatawad dahil ginawa namin ito looking forward to what will Jesus do in Calvary. At tayo naman mga Kristiyano, during the church age, we look back to Jesus na kung saan ay makikita natin na si Jesus yung nagbayad sa ating mga kasalanan. Amen? O mas mapalad tayo, hindi ka nabibili ng toro. Magkano toro ngayon? 2,000. Amen? Kung ikaw ay high priest, toro. Kung ikaw ay congregation, toro. Kung ikaw ay leader, ikaw ay magbibigay ng isang malaking kambing na lalaki na walang blemish. So, kung ikaw ay leader dito sa halimbawa, leader ka dito sa lugar sa atin, o konsihal ka, kapitan ka, kagawad ka, bibigay mo. Pag nagkasala ka, kambing. Magkano kambing na malaki ngayon? 40,000 siguro, no? Tapos kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, ang ibibigay mo ay ordinaryong kambing. Magkano kambing ngayon? 4,000 ba? Parang gano'n, ano? Ano kung araw-araw ka nagkakasala? Araw-araw ka magdadalo ng kambing. Baka gawin mo iba, iipunin ko para isang kambing na lang. Pero hindi po yun yung pinaka-essence doon. Ang pinaka-essence doon, si Jesus. Si Jesus yung magpapatawad sa atin dahil tinanggap natin siya bilang Lord and Savior. Hindi naman pwede na pag pinatawad ka ni Lord, ay, pinatawad na ako, Lord, again, gagawa uli ako ng mali. Mangungupit uli ako, mangungutong uli ako. Hindi po. Ang nais ng Diyos, pag ikay humingi ng tawag, you repent. Magsisi ka, ibig sabihin ng repent is to turn around. Kung dati mong ginagawa, hindi mo nagagawin. That is what Jesus requires. No? Hindi pwedeng, may license ako, 1 John 1:9, that if you confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Sabi ng mga pastor, gas-gas na yan. Hindi ka na totoong nagre-repent. Hindi ka na totoong nagsisisi. Kung talagang nagsisi ka, hindi mo na gagawin. Amen? So tayo, ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin, that if you sin, you just have to confess, like they confess to the animal, and then they burn the animals. Pero hindi. Ang nais ng Diyos, pag humingi ka ng tawad, He is faithful, so you must be faithful and just. Ibig sabihin, matuwid siya. Pero kung hindi ginagawa mo lang lisensya yun, ewan ko kung patatawarin kang totoo ni Lord. Kasi ginagawa mo lang lisensya, mabait naman si Lord, full of grace. Pero hindi po, ang nais ng Diyos, you repent and continue to serve God. Para nandun yung relationship mo, yung kalapitan mo sa Diyos. Because it is sin, ang kasalanan po ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Amen? So, Jesus paid our sins at hindi na tayo kailangan mag-alay pa ng mga toro, kambing, tupa para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen? And number 2 po is the sin offering is required to have fellowship with God. So, ang kasalanan po ang naghiwalay sa atin sa Diyos, pero pag nag-offer ka ng kasalanan, pag nag-offer ka sa kabayaran ng kasalanan mo, you have fellowship with God because sin separated us from God. Ang sabi po sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear you. Yung kasalanan po ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kung nais mong pakinggan ka ng Diyos, you have to accept Jesus as your Lord and Savior. Upang saan magkasala kami, you just have to confess to Jesus and repent. At pagkatapos, meron ka uling communication kay Lord. May communication ka sa Diyos, anak ka pa rin ng Diyos. Amen? So, hindi lang po ibig sabihin nito na kailangan pagka nagkasala ka, lagi, paano kung hindi mo alam na nagkasala ka? O
O, yan na pumapasok yung sin offering. What Jesus has done is enough to pay all our sins, no? Hindi na kailangan na sabihin mo, Lord, naku, may nalimutan ako. Nalimutan ko pala, hindi ko nabayaran yung driver ng jeep na sumakay ako ng 1 linggo. May kasalanan ako. Hindi po. Ang pagpapatawad ng Diyos ay lubos. Once you accept Jesus as your Lord and Savior, you are saved. Pag nireject mo si Jesus, itinakwil mo na hindi totoo si Jesus, then you are not saved. You know? Hindi po ibig sabihin na once saved, saved forever. Paano kung sinabi mo na tinanggap mo si Jesus pagkatapos after so many years pamumuhay mo sa mundo, ay, alam ko kwenta kay Jesus, hindi masarap ang buhay, hindi pwede yung ganito, pasugal-sugal, paggawa-gawa ng kasalanan, paggawa-gawa ng mga maraming kalokohan sa buhay. Hindi po. Once you accept Jesus as Lord and Savior, the Holy Spirit will convict you of sin. Hindi ka mamumuhay sa kasalanan. Dahil alam mo, ang Espiritu ng Diyos ay namumuhay sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ay siyang magkukonvict sa iyo that you will no longer have pleasure with sin. You will abhor sin. Amen? Amen. So, kaya nga, pag when you come to the altar, you come with at least 2 offerings, ano? Kaya doon sa panahon na nila Moses na yon, pag nagpunta sila sa altar, although ang required lang naman yung sin offering, voluntary yung fellowship offering, voluntary yung grain offering, voluntary yung burnt offering. Pag nag-offer ka, hindi lang naman sin offering eh. Dahil sa pag-ibig at pagmamahal mo sa Diyos, mag-offer ka ng burnt offering, mag-offer ka ng fellowship offering, mag-offer ka ng meal offering because you have experienced the goodness and faithfulness of our God. Halimbawa, tayo dito, nagbibigay tayo ng nagbibigay tayo ng offering kay Lord, not because gusto natin na may kapalit. Oh, Lord, times 10 yan. Kailangan pag nagbigay akong 10, kailangan 100 ng balik niyan. Hindi po, binibigay natin yun dahil mahal natin si Lord. So, binibigay natin yun hindi dahil sa gusto natin, kundi dahil sa design natin na ma-worship si Lord. Dahil natin na magkaroon ng fellowship with God. Hindi yung kabayaran lang ng kasalanan, hindi lang yung sin offering. Kaya most of them do offer not only the sin offering, they also burnt offering, meal offering, peace offering, because that is how they love God. Hindi yung, Lord, okay na to, save na ako, hindi na ako magtatize, hindi na ako mag-ano. Kasi kung talagang na-experience mo ang kabutihan ng Diyos, you will give your best to God. You will always want to have fellowship with God. Kung nasa iyo yung pagpapala ng Diyos, talaga namang nakita mo ang kabutihan at katapatan ng Diyos, di ba pagpapalain mo din ng bawat tao, pagpapalain mo ang kanyang church, pagpapalain mo ang kanyang ministeryo, just like what they did in the Old Testament, no? Yung meal offering, pagpapala yun sa mga saserdote. Kasi yung bibigay mo meal offering, portion lang nun na susunugin. Yung portion nun mapupunta sa mga Levites para mayroong pagkain yung pamilya ng mga Levites na nagsiserve kay Lord. I believe marami dito nagla-love offering eh. Hindi mo ako nagre-request Lahat tayo nagbibigay ng love offering because it's gratuity, ang tawag doon, gratuity, doon sa tao na nakita natin nagsiserve kay Lord, nabibless tayo. Pag nabibless tayo, binibless din natin tao kasi una, binbless ka ni Lord. Ala ka naman ibibigay na pang-bless kung hindi ka binbless ni Lord eh. Amen? Dahil pinagpala ka ng Lord, nais mo una pagpalain si Lord, pangalawa, pagpalain mo rin yung mga tao na ginagamit ni Lord. That is gratuity. No, that is yung grain offering, nais mo pagpalain dahil ikay unang pinagpala ni Lord. Even the people na kapuspala at pinagpapala mo, you share your blessing because una, binbless ka ni Lord. Pangalawa, hindi inais ni Lord na i-bless ka, na iipunin mo lahat ng blessing para sobra-sobra ang pagpapala mo. Alam mo na ang nais ng Diyos, pag ikay magpinagpala, maging pagpapala ka din. Amen? O, ngayon, may exercise natin to sa panahon ng crisis. We can bless other people. Lalo na yung walang Jesus sa kanilang mga buhay, na kung saan pag i-share mo si Jesus, alam mo, meron palang pag-asa si Jesus. Panahon man ng tagutom, panahon man na walang diesel, panahon man ng COVID, panahon man ng gera, tapat ang Diyos. Amen?
That is how good our God is, no? So the sin offering, talagang hindi lang sin offering ibibigay mo eh. Marami ka isasama pang offering dahil nakita mo ang pag-ibig ng Diyos, nakita mo ang katapatan ng Diyos, you will be also faithful to others and to God because God is good all the time. Amen? Yeah. Okay, so ang pangatlo po, the sin offering covers unintentional sins. The sin offering covers the unintentional sins. So, lahat naman tao nagkakasala. Sinong tao ang perpekto? Maliban kay Pekto. Wala. Lahat tayo nagkasala, no? So, ang sabi po sa Leviticus 4 verse 2, ayan, say to the Israelites, when anyone sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's command. Lahat ng tao na hindi nakasunod sa kautusan, mag-sin offering kayo. Meron bang taong nakasunod sa kautusan? Wala. For all become short of the glory of God. Sabi po sa Romans 3:23, okay? For all have sinned and come short of the glory of God, no? Yun po sinabi sa Romans 3:23. Lahat ng tao nagkasala ka po sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao hindi kayang tamaan ng bullseye sa buong buhay nila. Amen? Kahit bata, kailangan bullseye ang tama mo. Kahit matanda ka na, bullseye pa rin ang tama mo. Pero hindi alam tao makakagawa nun. Si Jesus lang. Kaya siya yung sin offering to pay for our sins. Amen? So, ang sabi po sa Ecclesiastes 7 verse 20, ayan, indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins. Kahit ikay tao na palabigay, napakabait na tao, pupunta ka siguro sa langit, santo ka na. Hindi po, nagkasala pa rin siya. Walang taong hindi nagkasala. Kahit bigay mo man ang lahat ng meron ka, nagkasala ka pa rin, hindi ka pa rin sapat to come to God. Akala ko po nung araw, dahil mabait ako, sabi nung nanay ko, mabait daw ako. Hindi ko lang ako, nasabi ng asawa ko, mabait ako. So, akala ko dahil mabait ako, pupunta ako sa langit. Until a brother shared to me, lahat ng tao nagkasala, kahit gaano ka kabait, pupunta ka sa impyerno. Unless you have Jesus, unless you have the sin offering to pay for all your sins. Amen? So, nakakalungkot nga ngayon, maraming taong mabait, maraming taong mapagbigay, maraming taong matulungin, pero walang Jesus. They will suffer and pay the price of hell. So, kaya nakakalungkot po na maraming tao na walang Jesus, pero mabait. Dahil mabait ka, pupunta ka sa langit. Pupunta ka sa langit dahil meron kang Jesus na nagbayad ng kasalanan. So that is what is sin offering, that is what God requires and foreshadow in the Israelites during that time, that their sin may be atoned and forgiven. Amen? So kaya kailangan natin si Jesus, hindi dahil mabait ka. Kailangan mo si Jesus dahil lahat tayo nagkasala at kailangan mabayaran ang ating kasalanan. Kahit gaano ka kabait, sa impyerno katutuloy, not unless you have Jesus. Amen? So the sin covers the unintentional sin. Kasi lahat ng tao nagkakaroon ng unintentional sin no? Lahat ng tao, minsan nga, nagdadrive ka lang kinat ka ng motor sa kanan na sumisignal ka na ng kanan, bigla na lang kakabugin kang ganon dahil papasok ka gas station, nakasignal ka ng kanan, papasok yung nakamotor, gusto kanyang overtaken sa kanan, at nung malapit ka na sa kanya, kakabugin ka, ano masasabi mo? Matutuwa ka ba? Hindi ka kaya magkasala nun? Yun yung unintentional sin. Kahit hindi mo kasalanan, kahit kasalanan ng iba dahil makulit, gusto mapahamak, gusto niya maaksidente, isasama ka pa,
nagkakaroon ka ng intentional sin, nakakapagsabi ka na hindi magandang words, o nakakapag-isip ka na masama sa kanya, that's an intentional sin. That is a sin offering. It requires a sin offering. Kaya during that time, naku, napakabenta po ng kambing. Araw-araw siguro, pag araw-araw ako nagdadrive, magdadala ako ng kambing. Pero dahil po ngayon ay nandiyan na si Jesus, yung 1 John 1:9, God is faithful to forgive us of our sins. Amen? Amen. So, ang pangalawa po is ritual uncleanliness. Pagpalagay mo na, mabait ka. Wala kang unconfessed sins. Talaga ikaw ay laging mabait. Nasa bahay ka lang, wala kang nakakagalit. Dahil lagi ka sa bahay. Mabait din yung asawa mo, kaya hindi ka nagagalit. So, you have, sabihin natin na unintentional sin, pero meron pa rin ritual uncleanliness. Ibig sabihin po, kung halimbawa bigla nakahawa ka ng patay, patay na daga, patay na pusa, patay na tao, you are unclean. You have to offer the sin offering. Amen? O during the time, pag nakahawa ka ng patay na pusa, patay na daga, you are unclean. Mag-o-offer ka ng sin offering, mag-aalay ka ng sin offering. Kung ikay buntis, nanganak ka, you are unclean. After several days of cleanliness, mag-o-offer ka din ng sin offering. So, if you have skin disease, gumaling ka, mag-o-offer ka rin ng sin offering. So, even though meron kang hindi alam na nakagawa mo kasalanan, in life, it always shows that you have to offer the sin offering. So, hindi dahil lang meron kang nahalimutang kasalanan o hindi mo nalaman nagkasala ka. In everyday walk in life, there are chances that you will be unclean, no? O, sino sa inyo mga may pusa, nakahuli ng daga. Ano gagawin mo sa daga? Sana kakainin ng pusa lahat para lang itatapon daga. But just the same, it will make you unclean. So sa buhay natin, we are unclean. We are all sinners. We need a sin offering. We need Jesus in our lives. Okay? Ang pang-apat po, the sin offering is designed to accommodate all sinners. Alam mo po, the sin offering is designed to accommodate all sinners, no? So, ang nais ng Diyos, lahat ng tao mapatawad, lahat ng tao lumapit kay Jesus, lahat ng tao ay ma-accommodate niya para sa kapatawaran ng kasalanan. Amen? So, pag tinignan po natin yung chart kung saan yung offering nila, okay, picture pa I think. Ayan. So pag high priest yung nagkasala, ibig sabihin yung puno saserdote, ang i-offer niya is bull without blemish. Too expensive, mahal po ito. Talagang pinakamahal na toro. Sa panahon natin, ang pinakamagandang toro, 100,000 inaabot niyan. Pag ang congregation na nagkasala, medyo bumababa ang presyo, bull, toro. So siguro mga 100,000 mahigit ang halaga ng toro. Hindi ko po na-check kagabi sa presyuhan sa Batangas. Ano? I think sa General Malbarbayon, sa Batangas, ang bentahan ng kambing, toro, tupa. So, baka yan. So buong congregation nagkasala, bull. Pag leader na nagkasala, it is a male goat without blemish. Kung ikaw may sinasabing katungkulan, mali intindi mo doon sa batas, sinabi mo yung panukala, pero mali. So, magbabayad ka ng goat without blemish. So, mahal to, siguro mga 40,000. So, yung mga tawag dito mga kambing na without blemish, magaganda. Kung ikay regular na Israelite, yung female goat without blemish, mas mura kasi during that time, yung mga babaeng kambing. So, ibig sabihin, kung titingnan natin yung flow chart, yung sa pinakamataas na tao, can afford, yung bull na walang blemish, no? Kung medyo cannot afford, ay yung pinakamura, kambing.
Pero paano kung wala kang pambiling kambing? Paano kung wala kang pambili ng toro, pambili ng kahit nga tupa, kahit nga kitik, wala kang pambili. Sabi po sa verse 7 ng Leviticus 5, anyone who cannot afford a lamb is to bring 2 doves or 2 pigeons to the Lord as a penalty for their sin. One for a sin offering, the other for a burnt offering. So, pwede ka naman mag-offer ng young pigeons, kalapate, 2, or 2 doves. Ano pagkaiba ng doves sa pigeon? I don't know. Pero kung makita natin, pwede mag-offer doon. At bilang kung hindi mo afford yung pigeons or yung dove. Pero kung hindi mo pa rin kaya, basta isang kahig, isang tuka ka lang, na pag in-offer mo, bumili ka ng kalapate, siguro mga kalapate, kano ba kalapate ngayon? 100? Kano ba sa Bukawi? Para 300, 500. Ano? If however you cannot afford 2 doves or 2 young pigeons, then you are to bring an offering for their sin. A tenth of an ephah of the finest flour for sin offering. They must not put olive oil or incense on it because it is a sin offering. So, ano na lang? Tawag dito, arena na lang. Isang epa. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung isang epa. O siguro, isang sandok. Kumbaga sa sa panahon nila, ang pinaka-dominant na kinakain nila is flour. So, sa atin ngayon, siguro isang gatang na bigas. Kung kayo nagkasala, huwag ka muna magsayang, mag-fasting ka. At sapat na yun to offer to God, no? So makikita natin dito, it is not necessarily the blood. Hindi naman kailangan. Yung epa ng may blood ba yun? Ng arena? Wala naman. But what God needs is a heart that offer to God, that look to the sin offering to God, na kung saan titingin siya na merong ihahandang pagpapatawad na sin offering ang Diyos, pantubos ang Diyos sa tao, upang sa ganun, mapatawad tayo sa kasalanan. Hindi mo man afford yung mga bagay na yun, isang bagay na lagi mong ginagamit. Halimbawa, dito sa atin, bigas, i-offer mo para sa ganun, makita ng Diyos ang katapatan mo sa Kanya, ang pananampalataya mo sa Kanya, na siya yung magbibigay ng sin offering para sa atin. Amen? So, nakukuha niyo yung essence, no? Hindi naman kailangan yung dugo lang. We always look, pinakita doon sa Leviticus na yung dugo, yung nagbabayad. Pero sa pagpapatawad sa iyo, hindi naman kailangan magdala ka ng dugo. Ang kailangan yung pagtingin mo na ang sin offering ang siyang magpapatawad sa iyo, which is Jesus. Amen? Amen. So si Jesus yung kabayaran. Yung pag-o-offer mo is just looking to Jesus, the author and finisher of our faith, who will pay for our sins. He is the propitiation for us. Siya yung kabayaran. Siya yung ating pinakamanunubos. Hindi man may dugo yung offer mo, talagang mahirap na mahirap ka. Andun ang pagpapatawad ng Diyos. Ang nais ng Diyos, yung pagtalima mo sa Kanya. Amen? Yung pagtalima mo sa pag-ibig ng Diyos na kung saan siya yung nagbibigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? So, hindi naman kailangan to appease an angry God. We kill an animal. The animal that cannot appease God, hindi yung kamatayan ng hayop ang nag-aapis sa Diyos. Amen? Ang nag-aapis sa Diyos yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na kung saan lahat ng kasalanan, binayaran niya. Pag tinignan natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, it is enough for all our sins today, tomorrow, and the time to come. Amen? So, kaya nga, sabi ni Abraham sa Genesis 22, verse 8, sabi po ni Isaac, nung mag-o-offer sila sa bundok ng Moriah, kung saan sabi ni Isaac, Ama, narito ang ating gatong. Narito yung ating pang-apoy na dala-dala para sa pang-igagatong. Pero nasaan yung tupang ihahandog? Sabi po ni Abraham, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng tupang ihahandog. Amen? Ang Diyos ang nagbigay ng tupang ihahandog, nang sasaksakin na niya si Isaac
para i-offer sa Diyos. And that is what we call Jehovah Jireh. Amen? Kaya si Jireh nagre-remind sa atin na ang Diyos tapat, ano bang kinakaharap mong problema, ang Diyos ang siyang tutugon at magpo-provide sa anumang problema mo. Amen? So, kung dun nga, titignan natin, ang problema ng tao, hindi siya makalapit sa Diyos dahil merong kasalanan, walang sapat na kakayanan ng tao bayaran ang kasalanan ng tao. Pero binigay niya si Jesus upang maging kabayaran natin. How much more yung mga pangangailangan natin. So sa panahon ngayon, kung si Jesus ibinigay ng Lord, how much more tayo sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng crisis, hindi tayo tugunin ng Diyos sa mga pangangailangan natin. Amen? Because God always provide. Kaya yung ginagawa nila sa Leviticus 4, in the book of Leviticus, na pag-o-offer, it always point to Jesus that God will provide His lamb of offering to pay for our sins. Amen? And in conclusion, sabi po sa Hebrews 10 verses 8 to 14, no? First, he said, sacrifices and offering, burnt offering, sin offerings, you did not desire, nor were you pleased with them, though you were offered in accordance with the law. Hindi naman napiplease si Lord dun eh. Pinakikita lang niya kung ano yung ipoprovide niya na si Jesus, that God will provide the final offering for us to appease Him, to be saved, and to pay for our sins. Then He said, here I have come to do your will. He sets aside the first to establish the second. In verse 10, I think. Next verse. And by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. The sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. We have been made holy. Tayo rin naging banal. Pwede na tayo lumapit sa Diyos dahil sa sakripisyo ni Jesus once and for all. So hindi mo na kailangan magpapako muli ngayong Biyernes Santo para bayaran ang kasalanan ng tao. Yung mga nagpe-penitensya, hindi mo na kailangan gawin yun. Sapat ang ginawa ni Jesus. Lahat sila na nagpapapako, makasalanan, it is not enough to pay even for their own sins. Amen? Ang mahalaga, you have Jesus, you have faith in Jesus, who have paid all our sins. Sabi mo sa verse 11, day after day, every priest stands and performs his religious duty again and again. He offered the same sacrifice which can never take sins. So, nung panahon na yun, lagi sila nag-aagawa ng sakripisyo, sin offering, burnt offering, meal offering, peace offering. And yet, it is not enough. Yun ay pinakikita lang na ang gagawin ng Diyos, ibibigay ang kanyang buktong na anak upang siyang maging kapatawaran at kabayaran sa kasalanan ng tao. Amen? And in verse 12, but when his priest had offered for all time one sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God. Si Jesus po ang chief priest. Siya yung pinakapunong saserdote na siyang nag-offer ng kanyang buhay para sa kasalanan ng tao. He then sat at the right hand of God. And since that time, he waits for his enemies to be made his footstool, na maging kaaway niya si Satanas, na maging tapakan lamang niya, for by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. So sa sakripisyo ni Jesus ay naging sapat na yon para tayo'y maging perfect, banal, kaawakit-akit sa Diyos. Ibig sabihin, pwede na tayong lumapit sa Diyos. We can say, Abba, Father, because of what Jesus has done in Calvary, as we will remember, aalalahanin natin itong Holy Week, ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, it is once and for all. Isang beses lang ito. Sapat na to para bayaran ang lahat ng kasalanan ng tao at maging karapat dapat tayong tawaging anak ng Diyos. Amen? What a privilege. Sasabihin mo, anak ako ng Diyos. Sa panahon ng kagaypitan, alam mo, meron kang tatay. More than enough
more than willing to provide, to care, to love you in your life. Amen? So, makita po natin na ang kabutihan ng Diyos ay makikita natin sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have an everlasting life." So, sa anumang panahon, dapat panahon ng crisis, dahil nakita natin, na-experience natin ang kabutihan ng Diyos, ang dapat masasabi natin, magtitiwala ako sa Diyos. Amen? Gamit natin kanina, magtitiwala. Anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, magtiwala tayo sa Diyos. Maliit na bagay lamang po yung fuel crisis. Akala ko po noong una, 2-3 linggo tapos. Pero hindi po eh. Pero isa yung sure, anumang panahon, tapat ang Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Shall we bow down our heads, close our eyes? Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, tunay na ika'y dakilang Diyos. Tapat kang tumutupad sa iyong pangako. Tapat kang nagbibigay sa bawat isa sa amin. Sa panahon ngayon ng krisis, kung paanong ang katapatan mo sa pangako mo, tubusin kami sa aming mga pagkakasala. During the time na ang tao ay wala pa sa Diyos, malayo sa Diyos, you have provided your Son, Jesus. We will have fellowship with you and we will have eternal life. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Alam po namin, O Diyos, anumang pagsubok, anumang krisis ang kaharapin namin, higit kang makapangyarihan upang tugunin ang bawat pangangailangan namin. Tulungan mo po kami, O Diyos, na magtiwala ng lubos sa iyo sa anumang panahon, panahon man ng kasaganaan, panahon man ng kahirapan, sapagkat ikaw ang mabuting Diyos. Sa iyo po namin titiwala ang lahat, sa iyo namin pinagpapasalamat ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi ng Amen. Para sa ating announcement, eto na po. Announcements. Picture. Ayan na. Announcement natin. So, ito po, ilan sa ating mga reminders po para po this week. Dun, 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 dun. Asan po? May magsa-special number daw dapat eh. Sino po ba yun? Sa Ate Rachel tsaka si Kuya Mark. Asan ba yun? Kala ko mag-special number ka. Bukas na lang. Ay, sa Tuesday. Lobat yung Ayan po. So, sige po, para po sa ating announcement, nag-start po tayo sa ating worship service po yan. 9 a.m. po yan. So, tuwing Sunday po, dito po sa ating church. Reminder po, nag-start po tayo ng 9 a.m. po, sharp. Kaya po, before 9 a.m., attend na po tayo para makaabot po tayo sa pagpipray po sa bawat isa. Meron kapag hindi po tayo nakaka-attend po ng Sunday, meron po tayong tinatawag na midweek service. Tuwing Tuesday po yan. 6 p.m. po. Para after ng lahat ng mga trabaho po natin, diretso po tayo dito. 6 p.m. po onwards.
So, pag di po tayo available ng Sunday, meron po tayong midweek service po ng Tuesday. Meron din po tayong prayer walk tuwing Sabado. Pero update po tayo sa lahat ng announcement po kapag meron na po tayong prayer walk po ulit ng Sabado po yan. So, nakaraan, nagpunta po tayo ng Bitungol. Ayan, so sana po ay masundan po ulit. Update na lang po tayo nila Ate Debs, Pastora Debs po. Next po, meron po tayong event po sa June 12 po, Revival sa JCSGO. Available pa din po ang tickets. Kaya po, may konti na lang. Kasi nga po, nagpa-reserve na po ang lahat, halos lahat, no? Sa mga wala pa po, contact lang po natin si Ate Debs. And para naman, Pastora Debs. At sa kabataan naman po, ayan, sa pangunguna po ni Pastor Roman Guevara, I Am Victorious. Sa Pampanga po ito, May 16. Ayan po. So, available din po ang tickets po. At konti na lang din po sa mga feeling youth at dama po na youth pa din kayo. Attend po tayo. Sama-sama po tayo sa May 16. Okay. At ongoing po yung kila sa Taiwan po. Dahil sila Ate Faith po at si Pastor Jess po ay nandun na. Nakalipad na po ang kanilang team. Sa conference po ito sa Taiwan. Sa pangunguna po nila Pastor Romel po ito. Tama po ba? Ay, I-teams po pala. Ayan. At ito na nga. She Remains Steadfast. Sa April 23 and 24 sa AFC Madawa, Brunei. Nagtatanong na po sila kung sino yung mga kasama. Ito po ay para sa mga Women of Destiny. Sa mga kababaihan. Ayan. So, pag gusto niyo pong ma-refresh, ma-strengthen ang inyong pagkababae, and anything po, maging powerful pa, dahil po sila Ate Debs, Tita Feli, si Tita Nessa, si Ate Lorna, si Ate Sara, si Ate Ria, ay nag-commit na po sila na pupunta. Ang nagpaparegister na po si Ate May, si Ate Jean Lee, si Tita Minda, si Ate Sandra, ayan po, si Ate Rachel. Yan po mamaya po, nagsabi na po sila, bumulong po sila sa akin. Kaya po natagalan po ako sa labas eh. Ano po, April 23 and 24 po ito. Mag-book na po kayo. Registration po ay ayan na 1,000. Mura lang. Ayan po. Sa April 23 and 24, yung ticket po, kayang-kaya niya. Kaya ka po nagpalista na po sila. Sino po yung magpapalista mamaya? Si Ate May, si Ate Absi D, si Ate Jean Lee, si Ate Roda, tsaka si Tita Minda. So, 5 na po ang nadagdag po sa ating team. Ayan, habang may lumilipad na dinosaur sa aking paanan. Ayan po. So, mamaya po, may meeting po kayo. Opo. Sige po. Pagkasapan niyo po yan mamaya. Next po. Ayun na nga, nabanggit ko na po ito sa Pampanga State University po para po sa mga kabataan. Next po. WAM3, save the date po, January 30, 2027 sa Cuneta Asado Dome po ito. 2027 po. Wala po si Ate Faith, pero nasa kanya po ang tickets. At ano na lang po, 2 na lang ang tickets po na available. I-grab nyo na po. Okay po si Ate Jean Lee po tsaka si Kuya Jem po mamaya. Ayan, bibigay na po natin sa kanila. Ayan po. Next po natin, ito na po ang ating mga church outreaches po. Simulan po natin sa DRT, San Lorenzo Outreach, Lingunan Outreach. Salamat po sa mga nag-volunteer po na nakasama po namin noong nakaraan. Sila Ate Lynn po, sila Ate Sara, Ate Lorna. Ayan po. So, sana po may susunod po na batch po na makasama po namin mamaya. So, sana po kung available po kayo, see you po sa Lingunan po mamaya. Sino po? Si Ate Absidi. Sige po, Ate Absidi. Okay, Ate May. Ate Ria. Ayun. Okay po. Thank you po sa pagtataas po ng kamay. Ayan. Opo, mamaya po, see you po sa Lingunan. Matiktik outreach po. At congrats
congratulations. Wow. Proud mother. Kuya Josh, graduate with honors. Congratulations. Tanananan. Ano ba yung tunog nun? Tanananan. And Kuya Hope with honors. Wow. May pa-mirror shot pa. Okay, congratulations Kuya Hope. Sino pa ba? Wow! Ate Shekinah with honors. So, wow, congratulations. Meron pa ba? Ako po may hindi pa po kami. Si Gavin. Ano po ba si Gavin? Moving up po pala. Congratulations, Gavin. Sino pa? Meron pa po ba? Wala na? Sino po? Si Avery, moving up din po. Congratulations! Meron pa. Birthdays? Sunod-sunod. Si Tita Sonia. Okay po yung anak po nila Ate Bebs. Si Yana, si Job, si Jacob. Congratulations din po. At yung mga nag-birthday din po nitong linggo, si Brother Jim po, si Tita Sandra, tsaka si Ate Sonia. Kanta pa natin sila ng happy birthday. At si Job. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Kanta tayo ng happy birthday. Birthday, happy birthday. Hati namin sa'yo. Huwag mo sanang inimutin na ikaw ay mahal namin. Naway sabihin mo ang marami araw na tulad nito. Kaya't happy birthday! Bati namin sa'yo. Minsan pa, sabay-sabay. Happy birthday! Happy birthday! Bati namin sa'yo. Huwag mo sanang lilimutin na ikaw ay mahal namin. Naway sabihin mo ang maraming araw na tulad nito. Kaya't happy birthday! Bati namin sa inyo. Wow. Okay po. So dito na po nagwawakas ang ating worship today. Ang dalangin po ng ating mga senior pastors ay lumakad po tayo sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Praise God. Salamat po sa salita na pinahayag na ating Pastor Marlon, the sin offering. And yun nga po. So, pag may kasalanan tayo, humingi tayo ng tawad, huwag na natin ulitin. And yun lang po, magtiwala tayo sa ating Panginoon na tutulungan tayo, gagabayan tayo niya na hindi na natin magawa kung ano man yung mga nagawa natin noon and yung blessing na ibibigay niya sa atin. The Lord provides. Okay? So, tayo po tayo para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat po sa buhay ni Pastor Marlon na ginamit niyo po, Panginoon, upang mag-share ng inyong word, Panginoon. Lord, na ito pong mga salita na ito ay maging guidance po namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, na tunay nga po na kami ay pinatawad niyo na po, Panginoon. And Lord, ang hinihiling na lang po namin is, Lord, yung guidance niyo po, Panginoon, para, Lord, malakaran namin kung ano po yung gusto niyo pong mangyari sa amin, kung ano pong buhay ang gusto niyo sa amin, na hindi na kami nagkakasala, Panginoon. Lord, iiwas niyo po kami sa mga kasalanan. Lord, give us patience po, Panginoon. Lord, maging maayos po kami. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil tunay nga po, napakabuti niyo na kayo po ang nagpapatawad, nakakaunawa po sa amin, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Lord, kayo po ang nakakaintindi. Salamat po, Panginoon. Continue to bless Pastor Marlon, Panginoon. Yung buhay niya po, continue to guide him and protect him and give him good health po, Panginoon, kasama kanyang family. Si Ate Feli, si CJ, si Jamie, si AC at si Ron. Lord, kayo po patuloy na mag-bless sa buong pamilya nila po, Panginoon. Lord, we thank you, Lord. Salamat din po sa aming mga kapatiran na umaten. We thank you, Lord, sa buhay po ng bawat isa na patuloy po na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa salita niyo po, Panginoon.
Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, sa mga nanonood po ngayon, Lord, continue to bless them po, Panginoon, and guide them, protect them, and Lord, yung provision niyo po sa bawat isa. We thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, we pray po, Panginoon, yung may mga sakit, Lord, nasa hospital po, Panginoon. Lord, kayo po patuloy magpagaling sa kanila. Lord, heal them po, Panginoon. Heal po paring Elmer po, Panginoon. Lord, guide him. And Lord, kayo po ang humipo sa kanyang katawan, Panginoon. Lord, yung heart niyo po, yung blood pressure, Lord, yung good health po, Panginoon. Restore po, Panginoon, yung maayos na pangangatawan po, Panginoon. Hindi po si Maring Bebs, Lord. Kayo po patuloy na pagaling sa kanya, Panginoon, kung ano man nararamdaman niya. Kayo po mag-restore ng kanyang health. And we pray din po, Panginoon, Robert and Honey. Lord, bless them po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanila, Panginoon. Lord, we know, Lord, yung desire po ng heart nila, Panginoon, na magkaroon ng isang buong family, Panginoon. Lord, we pray po, Panginoon, we are excited po, Panginoon, na i-grant niyo po yung desire ng heart nila po, Panginoon. Maraming salamat po. And then, Lord, yung mga may sakit pa rin po sa amin, Lord, na hindi, na we're not aware kung sino man po sila, Lord, kayo po ang patuloy na humipo sa kanila. Kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanila, Panginoon. Patuloy niya samahan. Lord, kayo po ang patuloy na mag-provide nung lahat ng pangangailangan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Taas po natin ating mga kamay. And the Lord bless you and keep you with the communion of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Magpupuri, aawit, magpupuri, aawit. Sige po, pagkawaya po tayo. Habang ko naawit ang awiting ito. Hey! 1, 2, 3, magpupuri, aawit, magpupuri, aawit sa inyo, Panginoon, sa inyo, aming Diyos. Magpupuri,